sinasakay namin ang daan papunta at pabalik po ng Nueva Ecija, napansin namin na marami tayong mga kababayan doon na gumagamit ng mga kalsada para pagpilaran ng kanilang mga palay. Bukod sa medyo delikado, nadudumihan pa at nababawasan kadalasan ang mga palay na ibinibilan. Kaya naman, swak na swak ang imbensyon ni Kapo Boy. Ito yung Portasol. Pakikwento naman ang tungkol dito, Kapo Boy. Magandang hapon po at nandito naman po ang ating isang pinagmamalaki na imbensyon para po sa ating mga magsasaka. Ating pong naisip ang imbensyong ito para po masolbahan na natin o masolusyonan na natin ang ating pong mga problema sa pagbibilad ng palay sa kalsada. Alam niyo ba na napakadelikado po ng pagbibilad ng mga palay sa ating kalsada sapagkat ito po ay isang malapit sa aksidente, lalong-lalo na sa ating mga motorista. Kita rin po natin sa ibang lugar na aming nadaanan, nandun po yung mga aso o yung mga pusa na nagdadaan. Nandiyan yung nakita namin, yung palay, iniihian ng aso. Andun po yung mga nag-aaway-away o lumilipad na mga hayop. Nagkukumpulan po doon. Mukhang hindi po tama yung ganong sistema. Kaya pag nilagay po natin sa isang sako at itinago natin ang magdamag sa ating bodega, kinabukasan, eto na naman tayo, nagmamadali. Bubuhos na naman natin yan sa kalsada. Pag binuhos natin sa kalsada yan, yung pong basang palay na nasa ilalim, siyempre, tatamaan na naman ang araw yan. Diyan po nagkakaroon ng crack ang ating mga palay. Alam niyo ba kung bakit nagkakaroon ng crack? Kasi po, basa siya. At biglang naibilad sa kalsada, tapos maya-maya hinahalo po, kinakalaykay po natin yan, yan po ang dumudurog sa ating mga palay. Kaya ang ating mga bigas, wala na pong kalidad. Ito pong Portasol na ito ay gawa sa isang aluminyo na kung saan ito po ang pinakamagaling na metal na masasabi natin na nagkakandak po ng halos 95% ng init na nanggagaling po sa ating araw. Lalagyan po natin ng kapote. Yung pong kapote na yan magsisilbing pinaka-cover ng ating mga Portasol para po kahit na medyo maghamog, no? At medyo pumatak-tagaktak ang ating mga ulan, hindi po siya mababasa. Kasi safe po siya rin sa loob. At tuloy-tuloy pa rin po ang kanyang pagtuyo doon sa loob ng ating nilagay na cover sa ating Portasol sapagkat matindi pa po ang init. Nung hapon na atin siyang pinagpatong-patong at kung titignan nyo parang oven po yan eh. Yung init sa ibabaw, init sa ilalim dahil nga po napakatindi. Pag ito po'y tinamaan ng araw, gumagapang po yan. Talagang buong parte ng metal na ito ay napakatindi po ng init. Kaya napakaganda po ng pagtuyo ng ating mga palay o hindi lang po sa palay, pwede rin po tayong magpatuyo ng kahit po itong mga mamahaling buto na ating kinakailangan patuyuin. Yung mga high value crops na ating tawagin. Inisip po namin, lagyan naman namin ng net. Kasi itong mga high value crops na to, napaka-sensitive sa mga hayop. Malamang na itong mga hayop na to, talagang gustong-gusto nila yung mga amoy at lasa ng ating mga high value crops. Kaya yan po, nakobera natin siya ng net at yan na po, hindi na po sila papasukin ng hayop dahil po sa ating mga technology na ginagawa. Kapag maganda dito, pag ito po dinala natin sa ating mga magsasaka sa kahit ano pong area, wala silang magiging problema dahil ang bukid natin kadalasan maputik, minsan may tubig, at minsan bako-bako, hindi po pantay yung mga ating nilalatagan, wala pong problema rito. Kasi pwede po natin gamitin ito kahit sa anong terrain. Yan pong Portasol natin, matagal na po natin itinutulak at binibigay po sa Department of Agriculture para po magkaroon sila ng alternative drying system mismo po sa ating pong mga upland farmers. Dahil pwede po nilang itong gamitin sa kahit na anong panahon. Kahit po araw ng tagulan, sa araw po ng tagulan, hindi naman po lahat ng tagulan natin parang isang buwan o isang linggo ulan. Dadating po ang araw na bawat araw ng tagulan may araw. Kaya sisiguraduhin ko sa inyo na ang ating Portasol gamit po ito sa lahat po ng panahon.
Kaya ang Portasol, sasabihin ko po sa inyo, sigurado tayo na ang kalidad ng ating palay na kung saan sa ating pagkakalam halos 30 bilyong piso ang nasasayang dahil po sa walang kwenta-kwentang ginagawa ng pagbibilad ng palay. Para po sa sigaw ng ating mga magsasaka, lalo-lalo na po itong mga nasa upland, ang sigaw po nila, asa na ang sagot nyo sa aming mga problema? Ang solusyon pala ay nandyan na. Bakit hindi nyo kami binibigyan? Portasol lang po ang katapat niyan. Sinisiguro po namin sa lahat po ng panahon, pwede po natin gamitin ang ating Portasol. Yan po ang galing ng Pinoy. Naway maging malaking tulong sa ating mga magsasaka ang inbensyong kong Portasol. At ito pa ang isang tiyak na malaking tulong ang magagawa na maproteksyonan sa mga masama ang mananalo sa ating trivia question last week dahil mananalo siya ng isang set ng Provaron at kung saan mayroong kasama itong holster, instructional video, manual at siyempre ang Provaron na invention ko rin. Noong nakaraang Sabado kasi, ang ating trivia question ay sino ang Pinoy na itinuturing na lumikha ng fluorescent lamp? Ang sagot ay walang iba po, kundi si Agapito Flores. At ang nakakuha ng tamang sagot dyan at mabilis nakapag-text sa amin ay walang iba kundi si... Ano pa ang hinihintay mo? Sa Lunes, puntahan mo na ang iyong premyo ng isang set ng Provaton. Diretso ka sa ATI Building 3rd floor na matatagpuan mo sa Electrical Road, Quezon City. At hanapin mo si Mea ng aming sekretary. Magdala ka na rin ng 2 valid ID para mapatunayan na ikaw talaga ang nanalo. At sa mga gusto rin magkaroon ng set ng Provaton, eto na ang tsansa nyo na masagot ang aming trivia question. Ilang Sabado na ang nakakaraan ay nagtampok kami ng isang inbensyon na makakatulong sa pagtitipid ng gamit ng kuryente. Ang ultrasound solar energy. Sino ang nag-invento nito? I-text ang iyong pangalan at mag-text lamang sa 0939-667-3553. Ulitin po natin ha, 0939-667-3553. Magmadali sa pag-text para manalo po kayo ng isang set ng Provaton. Nako, talaga naman napakabilis ng panahon. Kaya po, sa susunod na buwan... Teka. Bakit? Ano ibig mo sabihin na sa susunod na buwan? Baka ang ibig mo sabihin ay sa susunod na Sabado. Tama ka rin dyan, tama po. Dahil alam mo kung bakit. Dahil sa susunod na Sabado ay Hunyo na. Ayan. Kaya sa susunod na buwan ay muli niyo kami abangan para sa mga impormasyon tungkol sa mga impresyon. Ako po si Lakay Rolly Gonzalo. At sa ngalan ng mga ugiting na inventor, nating kababayan, ito ang programang laan para sa inyo para maipakita. Kita mo na. Galing ng Pinoy!